When you pray, you can experience the peace that comes from God. About peace in the Holy Ghost. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. When you pray, especially if you have problems, lalo na yung mga may sakit, bedridden, may cancer, at the point of death, when they pray, anong promise ng Panginoon? Bibigyan kanya ng kapayapaan. It doesn't mean He will answer your prayer. Pagagalingin ka niya, lalakas ka, mawawala yung cancer. Iba. He will give you the peace that comes from God na hindi maintindihan ng tao. But we as citizens of the kingdom, we understand that. Bakit? Dahil pagkatapos nating manalangin, there is something inside in our hearts that we can feel the presence of peace coming from God. Hindi pa nga niya sinasagot, pero naranasan natin yung kapayapaan galing sa Kanya. Totoo hindi? Yes. Diba kayong mga kabataan, kayo ba nagpipray bago kayo, kung meron kayong exam, periodical exam, finals, or prelim, di ba? Di ba kayo nagpipray? Diretso ba? Pag inaansiran nyo na kagad yung mga questions? Or you ask the simple prayer, Lord, guide me. I ask for your wisdom. But when you pray, you know that if something happens to you along the way, yung kamay ng Diyos nandoon. Yung kapayapaan nandoon. Kasi alam mo, babantayan ka niya, iingatan ka niya, He will never leave you nor forsake you. When you pray, you can experience the peace that comes from God. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. So Paul was talking to the to the Christians in Philippians. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Meaning to say, lahat po ng mga naririnig ninyo, natutunan ninyo, lalo na sa salita ng Diyos, tinanggap ninyo, narinig at nakita sa akin. So, Paul was saying, lahat ng mga sinabi ko sa inyo, naririnig nyo at nakikita nyo sa akin. Sundin ninyo, isagawa ninyo, and you will have, God will give you the peace. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Anong ibig sabihin nito? Kaya dito sa sinasabing, hindi itong literal na puso. Ang puso rito is our whole being. Nasabi niya, paghariin ninyo ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Parang manatili nawa ang kapayapaan sa inyong buhay, sa inyong puso. Kahit na inaaway na kayo, huwag kayong gumante ng masama. Mas maganda pa rin yung, anong gusto nyo? Maraming kaibigan o maraming kaaway? Of course, maraming kaibigan. Meron kang malalapitan. No? So, paghariin ninyo yung kapayapaan sa inyong puso. Huwag yung magagalitin. Understood na yung mga matatanda. Kami mga matatanda, minsan, nagbaburst na lang. Palitan natin yung galit ng kapayapaan. Remember, kapag very emotional ka at galit na galit ka, wala kang peace dito sa puso mo. Pag nagdesisyon ka, sasablay at sasablay ka. Bakit? Bakit? Because you are making a decision out of your emotion. Diba? Halimbawa, ikaw manager, may nagsumbong sa'yo, boss, ganitong ginagawa niyan. Galit ka.
Pinakinggan mo yung yung sumbong na hindi maganda. Because you are emotionally disturbed, anong gagawin mo? Tatanggalin mo. Asset yung tao, asset yung ano na yun, yung worker. But because you maling sumbong, and then you become emotionally, yung galit ka, nagkamali ka ng desisyon. So it happens, no? Kaya sabi nga ni Pablo sa mga taga-Colosas, let the peace of God coming from the Lord Jesus Christ ay maghari. Let the peace of God reign in your life.